29, 2024, i-discuss ko lang sa iyo na dapat bago matapos ang taon ng December 31, 2024, yung may pera o may nakaluwag-luwag sa bawat pamilya o bawat kamag-anak, may pera ka, kasi taya ka nga pinatawag mo na lahat ang sarili mong pamilya at sarili mong kamag-anak. So, meron kayong family reunion. Papilahin sa kaliwa, lahat ng ayaw magbago. Sa kanan, lahat ng gustong magbago. Yung kanan, yun lang ang bibigyan ng benefits. Yung kaliwa, sila ang taya, no benefits. Naintindihan? Okay? Tapos, pumila sa kanan, lahat ng kasali sa pagbabago. Pumila sa kanan lahat ng real believers ko. Pumila sa kanan lahat ng tumalikod sa kasalanan. Kasi, bakit ganito ang sinabi ko? Kasi sa tropang 1, 2, 3, meron dyan nakapila lang, kasali sa pagbabago, pero hindi pa naman tumatalikod sa kasalanan. Kasi hanggang 2027 na lang tayo, aalisin na po yan, no? After lang sila sa benefits, ibig sabihin, tatanggalin yun. Wala pa rin benefits yun. Okay? Ibig sabihin, pag pumila ka sa kanan, dapat tanggal ang bisyo mo. Okay? Paano mo malalaman kung asan ang kaliwat kanan? Sabay-sabay kayong pumila na katapat ang pintuan. So, sabay-sabay kayo, no? Ibig sabihin, kung kausap mo sila, haharap ka rin muna sa pintuan para makita mo yung kaliwat kanan mo. Okay? Naintindihan? Kailangan sabay-sabay kayong haharap sa pintuan para makita mo yung kaliwat kanan mo. Okay? O nakasara yung pintuan, ayan, nakapila kayo. Asa dyan yung kaliwa at kanan ng kamay mo. Okay? Kaliwa, lahat ng ayaw magbago. Sino-sino sila? Lahat ng may bisyo or all-in. Bakit sinabi ko merong all-in? Kasi merong taong may bisyo na ayaw mag-ipon, siya din yun. Siya din yung mahilig mangutang. Siya rin yung nakatira sa squatter. Siya rin yung nakatira, may alagang aso't pusa. Siya rin yung naka-connected sa networking. Iisang tao lang yun. Kaya nga, lahat ng may bisyo or all-in. Magkasama sa priority number 1 yan. Okay? Number 2, lahat ng ayaw mag-ipon, walang pera, wala. Diba? Yan yung mga madadrama. Bakit sila priority pumunta sa complicated group? No age limit. Ito. Lalo na kung matanda na sila. Kasi matanda ka na, wala ka pa rin ipon. Diba may maririnig ako dyan, 30 years na nagtatrabaho, wala pa rin ipon, ang buka ng bibig, walang pera. 30 years na nag-abroad, wala pa rin pera. Wala pa rin ang resulta. Sinisisi kung sino-sino, pero ang totoo, dinala lang naman niya ang pera niya sa bisyo, sa pagyayabang, PlayStation, iPhone, lahat yan naluluma, nabubulok. Darating ang panahon, wala ka ng trabaho. Hindi nag-ready, pero pinapalabas, ginagawang palusot yung kanilang mga kamag-anak. Hinuhututan daw sila. Pero in realistic, pag binerify mo, hindi naman. Namatay na lang ang kanilang magulang ni hindi man lang gumanda ang buhay nang dahil dun sa dahil sa anak niya. Namatay na lang. Minsan, according to my verification, 1,000 lang a year ang binibigay. Pero nasa abroad, malaking sweldo, naka-BMW, etc. May magandang bahay, etc. Citizen sa ibang bansa. May mga ganon, no? Hindi ko nilalahat ng nag-OFW, pero may ganon. Meron din ganon dito sa Pilipinas na may trabaho naman, pero laging buka pa rin, ay walang pera. So, sila yung priority mag-abroad, no? Saan ang destination nila? Sa lugar ng mga taong ayaw magbago. So, papilahin sila sa kaliwa. Para na-identify mo kung sino yung sa kaliwa, may symbol akong binigay. Meron talagang personal one-on-one ito. No, personal one-on-one. Kaya, bakit personal one-on-one? Kasi, merong may taong mahiyain para sabihin may utang siya, di ba? May taong mahiyain para sabihin na wala siyang ipon. Kaya ito, ayaw nang naka-public, ayaw nang kaya this is personal one-on-one sa sarili mo munang pamilya. First step, sa all school, sa all student,
nasa complicated group yan. May mga teacher na complicated, di ba? May trabaho naman pero marami pa rin siyang utang. Kaya sila yung dadalhin din sa the place of complicated group, lahat ng teacher na ayaw magbago. Kasi sila rin ang tuturuan niya mga complicated group na estudyante rin. By 2028, dapat nakaalis na sila sa Pilipinas. Bago matapos ang 2027. Lahat ng ito, yung sinabi ko, lahat ng may alagang aso at pusa ay aalisin na kasama ang pusa at aso nila. Permanent na matatanggal sa Pilipinas ang aso at pusa. Kasi sila yung nagkakalat ng mga, hindi naman nila kayang aminin eh. Mapunta sila sa isang lugar, tataihan nila yung bahay na wala namang aso, pero yun ang ugali nila eh. Complicated nga yung utak, di ba? Ayaw naman din aminin, kahit nakikita na sa video, sinungaling pa rin. Kaya, ang pinaka-the best niyan, pag samasamahin lahat ng may aso at pusa, pero hindi sa Pilipinas. Kasi, malinis na kapaligiran eh, hindi sila qualified. Mababaho pa yung aso, di ba? Hindi sila qualified, ayaw nila magbago. So, dun sila sa the place of complicated group sa abroad. Lalagay doon, may isang lugar doon sa complicated group na puro aso at pusa lang ang makikita ang nakatira doon. Yung tao yung ino-organize. Hanggang sa dumating ang panahon, around the world, magkakasama na yan. Iba't ibang lahi. Galing sa Singapore, kasi gusto na rin nilang maging new version country. So, Pilipinas lang muna kasi ang unang magiging new version country. Kaya, Pilipinas, lahat ng nasa complicated ng Pilipinas ay sila'y nakalatag priority sa the place of complicated group. This is possible USA kasi sila'y number 1 sa negosyo bisyo. Nasa kanila rin yung mga iPhone, di ba, sa US. So, si complicated group, mahilig siya dyan sa iPhone, kaya laging walang pera. So, nakalatag kasi sa kanya yan. So, number 4, kahit walang pagkain sa bahay, basta naka-iPhone, di ba, yun ang mindset ng mga complicated group. Number 6, lahat ng networking, isasara lahat sa networking sa Pilipinas dahil sa complicated group sila sa abroad. Kahilera yan ng bisyo negosyo. Kasi wala tayong networking. Alam mo ba, simula na nauso ang networking sa Pilipinas, ikaw mismo, kaya mo i-identify yan. Mas dumami ang scammer, di ba? Halos lahat sa Pilipinas ay na-scam na, according to my survey. Kahit estudyante, sigurado na-scam na rin yan, yung mga college, At tungkol sa mga investment, yun. Kanan, ito naman yung kasali sa pagbabago. Di ba sabi ko, lahat ng kasali sa pagbabago, tumalikod sa kasalanan. Pumila siya sa kanan. Mga taong walang bisyo. Kaya nga, kapag nakapila ka sa kanan, i-monitor mo kung may bisyo yan. Tanggalin mo, ilagay mo sa kaliwa. Okay? Kapag may bisyo pa siya, kasi 2 years na, magti 3 years na, 2024, pang 2 taon na tayo. Ngayon, no? Kasi nag-start to ng paki-memorize October 2022. So, di ba ang 1 year ng October is ng 1 year ng tropang 1, 2, 3 and makulay tropa 2022 to 2023. So, nag-extend tayo, ginawa na natin para min-maximize na natin hanggang December. Imbes na hanggang December yung laging imbis na dapat naka-count na yan para sa susunod na taon, di ba? Naka-extend yun para sa mga inaantay na gustong sumali sa pagbabago, okay? Kaya pinatatagal pa lang natin. Pero, ang finally specific is 2027, December 31, tapos na to. Tapos na ang experiment sa pagbabago. Ulitin natin, no? Sino yung kasali sa pagbabago? At tumalikod sa kasalanan ay pumila sa kanan. Mga taong walang bisyo, may ipon, walang utang, may magandang resulta sa trabaho, may sariling tools, hindi nagpapahiram ng tools para may push na bumili ng sarili ang iba ng tools. May magandang resulta sa pamilya, tumalikod sa kasalanan at nagbagong buhay, hindi nagpapahiram ng pera or gamit, hindi rin nagpapahiram ng pera, hindi rin nanghihiram. Hindi rin nanghihiram at hindi nagpapahiram.
At meron pa ritong last, marunong magluto. Okay? Hindi ko pa na-type eh. Yan, yung last. So, yan. Napaka-importante niyan bago matapos yung taon na to, kaliwat kanan, alam mo kung sino yung nasa kanan, alam mo yung sino nasa kaliwa. So, aalisin lahat sa Pilipinas, lahat ng kaliwa. Ibig sabihin sa future, replacement is the key, papalitan sila ng new version. So, yung kaliwat kanan natin sa Pilipinas ay new version citizen. Okay? Naintindihan? Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, replacement is the key. Walang antayin sa pagbabago. Papalitan na lang sila. Ilalagay sila sa lugar na gusto nila. Na gusto ng tugma ng kanilang hilig ng katawan. Okay? Kaya, anyway, this is until 2027 para makapag-desisyon ka, no? Kung gusto mo pang sumali sa pagbabago o gusto mong tumalikod sa kasalanan, basta lahat ng nasa kanan, nagbagong buhay. Actually, kaya ako nagkaroon ng tropang 1, 2, 3 para lang dumami yung real believers ko. Patikim benefits to eh. Tropang 1, 2, 3 is patikim benefits. Kasi si Makulay Tropa ay may real believers. Dati ko nang tinatawag yan, ang meaning ng Makulay Tropa sa akin, may pinapasukan na trabaho, malaki sweldo, may basic salary at naniniwala at tumalikod sa kasalanan. Naniniwala sa akin at tumalikod sa kasalanan, okay? Nagbagong buhay talagang totoo yun. Makulay Tropa ang tawag ko. Pero meron akong believers na walang trabaho, di ba? Kaya ako gumawa ng tropang 1, 2, 3. Balikan mo na lang yung mga dahilan yan kung anong reason yan, tropang 1, 2, 3. So, yan yun. Kaya lahat ng believers ko nandito rin sa tropang 1, 2, 3 or Makulay Tropa ko, yun yung sitwasyon nila. Okay? Pag-usapan natin ang may real believers by 2028 kasi wala na tong experiment na to eh. So, this time, dito muna tayo mag-focus sa tropang 1, 2, 3 and Makulay Tropa. So, kapag may negosyo ka, di ba, all small to big business na binik yun. Kasi freelance ka nun eh. Wala ka namang employer. Wala namang nagpapasweldo sa'yo. Sariling pera mo yun. Kaya ka nagkakapera, di ba? Sariling pagsisikap mo yun. Binik yun. So, balikan mo yung mga previous video ko na 1 hour. Doon mo maintindihan yan. Kasi tatagal. Di ba? Another topic na to eh. So, by 2028, after the experiment, ang sagot na ni Complicated Group, lahat, taya na siya. Kaya kailangan siya makapunta sa abroad eh. Taya na siya. Lahat ng sinong bibigyan, lahat ng nasa kanan. Na tunay na nagbago, tunay na naniwala sa akin. Yun yung makaka-avail ng benefits. New version citizen. This is around the world, pero Pilipinas lang muna yung gagawing 100% na new version citizen. Kaya nga sabi ko, yung nasa kaliwa ng Pilipinas ay magre-replacement ng new version citizen. Maraming possible na foreigner or Pilipino rin na new version na mag-i-stay sa Pilipinas. Kaya replacement is the key. Okay? Walang antayan to. Kasi nasa kaliwa na mga ayaw magbago at ayaw tumalikod sa kasalanan at hindi naniniwala sa akin, sila ang taya at no benefits. Bakit ko sila ginawang taya at no benefits? Unang-una, makakapunta sila doon sa The Place of Complicated Group na magiging permanent citizen sila. Di ba sinabi ko? Pangarap nila yon, di ba? Hindi naman ganun kabilis maging citizen doon. Di ba sinasabi ko sa all government na nasa position, pagdating ni Complicated Group doon, automatic sa bansa na yon ay citizen na siya. Sa Canada meron eh. Pagdating magmula sa Pilipinas, pagdating mo doon sa bansa nila, on the spot citizen ka na. Hindi mo na kailangan mag-antay ng 3 years. Kasi si Complicated Group na sinasabi ko, confirm naman yun na ayaw magbago bago umalis. So pagdating niya doon, automatic na citizen na siya. Okay, yun na nga yun, yung may utang, walang pera, tapos may bisyo. Yun na nga yun, napaliwanag ko na sa kanina lang.
kasi replacement is the key. So, ang magiging permanente sa Pilipinas ay new version citizen. So, lahat ng mga new version citizen, makikinabang kami sa complicated group, no? Sila yung magbibigay ng benefits sa Pilipinas. Isa sa mga benefits nila na ibibigay ay yung libreng sakay. So, be ready. Magkakaroon ng libreng sakay sa Pilipinas na kailangan na hindi makita yan ni complicated group. Mapaglaway niya, hindi niya maramdaman, hindi niya ma-avail. Yun yung panggigigilan niya, no? Hindi niya ma-avail yung benefits kasi wala na siya sa Pilipinas. Okay? Kaya nga by 2028 ko pinapalatag yung mga benefits. Kailangan nakatanggal mo na lahat ng complicated group. Unang-una yung mga may bisyo. Kasi tinanong naman sila bago naman tayo nag-start nito. Nagkaroon tayo ng confirmation. So, hindi sila dapat magsisi kung ayaw magbago. Gaya ako, dahil kung inaano na yan, yung kung gusto mong asan ka ba kaliwa o kanan, kasali ka ba sa pagbabago, lagi ko nang inaalam yan. So, anywhere, sa bawat pamilya, bawat bahay, dapat alam mo yung sarili mong pamilya kung kaliwa siya o kanan. Sa bawat negosyo, kung employer ka, ikaw yung may-ari. Sa bawat school, kung school ka na may owner, alam mo kung ang estudyante mo at teacher mo, mga employee mo kung nasa kaliwa o kanan, di ba? Ang kausap ko lang kasi na ang unang-una kong kausap, all business owner from small to big. Kung may hawak kang empleyado, dapat alam mo ang kaliwa. Kasi yung kaliwa, yan yung mga tatanggalin mo sa trabaho dahil, or either of the two sila yung magre-resign kusa kasi may nakahanap na sila ng trabaho sa abroad. Ikaw yung mabibigla. So, pareho kayo mag-ready. Diba? Kung ikaw, employer ka, dahil ikaw naman yung una kong kinausap, ikaw yung business owner, dapat, ang nailalatag mo na dito sa Pilipinas, new version citizen, tinanggal mo na yung complicated group mo, unang-una lalo na yung may bisyo. Tinanggal mo na yan. Kasi para may push na mag-apply na sila sa abroad, kasi sa abroad talaga destination nila. Sa the place of complicated group. Sila yung taya, kaya sila taya, kasi yun yung bayad naman nila. Na-avail nila yung benefits doon, nagkatrabaho sila ng malaking sweldo. Since na ayaw nilang magbago, binigay yung gusto nila, may trabaho sila, may bisyo pa sila, di ba? Doon nga, may daily party nga doon. Pero, taya ka. Kaya nga, lahat ng mga gobyerno na empleyado na ayaw magbago, kurakot pa rin, noon at ngayon, tsaka yung mga empleyado dati ng gobyerno na kurakot, nakilala mo, dapat mapagsama-sama yun. Pilipinas yung pinag-uusapan natin, no? Kasi dun sila sa the place of complicated group. Dapat nakapila na sila sa kaliwa. Sila rin yung magbabayad ng utang ng Pilipinas. Lahat ng nagtrabaho sa gobyerno na empleyado. Kasi sila rin naman ang nangurakot ng pera ng bayan. Okay? Kasi sila yung nasa posisyon Di ba? Sila yung possible na nangurakot ng pera ng bayan. Kaya sila rin yung taya para bayaran yung utang ng Pilipinas. Kailangan na sila, ang unang-unang ilalatag nga doon sa the place of complicated group sa abroad ay mga empleyado sa gobyerno na kurakot. Noon at ngayon ang sinasabi ko, ibig sabihin, kahit hindi na siya nagtatrabaho sa gobyerno ngayon, at malakas pa naman ang katawan niya at kilala niyong nangungurakot siya noon, tawagin niyo na siya. Kasi, siyang reliable dyan para bayaran ang utang ng Pilipinas. Kailangan i-zero, assignment nila yon, okay? Assignment ni complicated group yan na nagtrabaho sa gobyerno sa Pilipinas noon at ngayon. Assignment nila na bayaran ang utang ng Pilipinas. Okay? Yun. So, balikan mo yung mga previous video ko. Marami akong ilalatag dyan. By 2028, lahat ng new version citizen at lahat ng ibig sabihin, pag sinabi kong new version citizen, believers ko na yon, di ba? Kasi kung hindi ko believers, bakit may i-avail yung mga benefits na to? Hindi naman para sa iyo to. Ginawa to, para sa akin to, tsaka para sa believers ko. Okay?
taya ka. Pag hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka sa kaliwa, di ba? Hindi ka naniniwala, pumunta ka sa kaliwa at taya ka. Okay? Di ba sinabi ko na lahat ng hindi naniniwala, kay may bisyo o hindi, basta sa kaliwa ka. May 6 na symbol ako. Yun na ngayon. Di ba? Sa kanina, previously. So, kasi kung naniniwala ka, tatanggalin mo na yung aso't pusa mo. Didispose mo na yon. Kung, di ba, walang aso't pusot dito, daga, ipis, lahat, etc. Lagi ka nang bumili ng pang-spray. Kung naniniwala ka sa akin. Kasi, malinis na kapaligiran at mabango. Yun ang gagawin natin. Dito, no? Mabango. Sa labas pa lang, sa kalsada pa lang, mukhang mabango na. Hindi kailangan pumunta sa loob ng bahay. Sa labas kasi sa labas mag-uumpisa eh. Dahil pag may mga foreigner na bibisita rito, kailangan makita ng Pilipinas sobrang linis. Yung labas. So, kaya nga pinapatanggal ko yung mga puno, di ba? Sa harap at gilid ng may bahay along the road kasi pinagmumulan niya ng baha yung mga tapos naglalaglagan yung mga dahon ng mga halaman, di naman nawawalisan, wala namang consistent nagwawalis. Para makatipid dun sa kawawalis-walis, tatanggalin yun hanggang ilalim pati ugat. Okay? Kasi meron naman talagang lugar para sa farm dito sa Pilipinas, di ba? Ino-organize nga. Kung gusto mo ng plantita, meron yan, may lugar yan. Okay? Tapos na tayo doon. Walang utang, no? Pagka nasa kanan ka, no? Bawal ka magpautang at bawal ka mangutang. May magandang resulta sa trabaho, may sariling tools at hindi nagpapahiram ng tools para may push na bumili. May magandang resulta sa pamilya. Tumalikod sa kasalanan, nagbagong buhay, hindi nagpapahiram ng pera or gamit at hindi nang hihiram ng pera or gamit. Basta new version ka, syempre, hindi pa tapos kasi to, may God-fearing. May God-fearing, marunong magluto. So, lahat, ibig sabihin, kaya nga may practice ngayon bawat bahay, di ba? Bawat bahay, bawat pamilya, kanya-kanya, sabay-sabay, may practice ng pagluluto sa new version citizen. Okay? Kung ayaw magbago ni complicated, nagsusugal siya, di ba? Gulatin mo yung magulang mo o nakaluto ka na. Di ba? Nakaluto ka na. Para mabola mo si complicated. Dahil siya yung magbibigay, kasali siya sa pagbibigay eh. Para utu-utuin mo si complicated group na pamilya mo para maganda yung bigay niya sa'yo. Okay? Yun lang, hanggang dito na lang muna yung aking video. Basta right now, bago matapos ang December 31, 2024 para malaman nyo kung sino yung taya sa bawat pamilya nyo at sa bawat negosyo nyo, kung empleyado mo para malaman mo sa government offices kung sino dyan ang kaliwat kanan na ayaw magbago pa rin, gusto niya magbisyo, para madala nyo na doon sa the place of complicated group. Kasi ang priority number 1, aalis ay lahat ng may bisyo at saka all in. All in na tao. Kasi may tao talagang all in. Nasa kanya lahat yon. Lahat ng 6 na symbol na sinabi ko. Hanggang dito na lang ang aking video. See you on my next video. Bye! Bye-bye! Ako si Erwina Bautista. IRWINA. Erwina Bautista. Okay, bye-bye! See you on my next video.